Okay, sige. Oobserbahan kita isa pang araw. Pero pag hindi ako makatiyak na kaya kitang gamutin mag-isa, diretso tayo sa ospital. Miguel! Diretso tayo sa ospital. Babantayan kita. Gagwardyahan ko ang pintuan ng kwarto mo kung kinakailangan. Pangako. Ipagtatanggol kita. Okay. Okay. Good. Sorry, pinakialaman ko. Okay lang. Nagustuhan mo? Oo. Ganda. Kahit luma. Sino si Aida de Gracia? Mama ko. Sikat ba siya dati? Medyo. Nung mag-aartista na siya, nalaman niya na pinagbubuntis niya ako. Hindi ba siya bumalik? Pagka panganak niya sa'yo? Ayaw ng papa ko eh. Gusto niya mag-focus muna ang mama ko sa pagpapalaki sa akin. Siya ba yung nagturo sa'yong tumugtog? Hindi. Halos wala nga ako maalala ang tinuro niya sa akin eh. Hindi ko nga maalala yung tsura niya eh. Kundi lang dahil sa mga litrato niya dito. I think I was only 6 years old nung umalis siya. Isang araw bigla lang siya nawala. Hindi na bumalik. Kawawa ka naman. Ang bata mo pa. Hindi ko na maalala. Umalis si Mama para abulin ang panaginip niya na hindi niya nakamit. Hindi sapat sa kanya ang pagmamahal na isang lalaki. Isang anak. Kinailangan niya ang buong mundo. Ikinamatay ni Papa ang pag-alis ni Mama. Pero ilang taon pa lumipas bago siya sumuko. Kaya may panahon pa siya para maging lasenggo. May panahon pa siya para ubusin ng pera at mabaon sa utang. Sinala niya itong bahay. At pinagbabayaran ko pa hanggang ngayon. Ang hirap siguro tumira dito ng mag-isa. Hindi naman ako mag-isa. Hindi palagi. Oo. Nandiyan naman ang mga alaala niyo. Parang kasama mo na rin yung mga mahal mo sa buhay. Hindi lang naman dahil sa mga alaala eh. Higit pa dyan. Mahirap ipaliwanag pero alam ko nandito pa rin sila. Nararamdaman ko sila.
Anong ginawa mo? Naisip ko lang na kung magtatagal ako dito, gusto ko lang makatulong ng konti. Di ba? Hindi mo na dapat ginawa yan. Di ba sabi ko magpahinga ka? Okay lang naman pakiramdam ko eh. Tsaka, tignan mo. At least, maganda na ulit sala mo. Kailangan lang pala woman's touch eh. Miguel, I'm so sorry. It's okay. Daling ko na to sa kusina.